Hello everyone! Kamusta po kayong lahat? Welcome po dito sa ating channel, Bawat Buhay May Kwento. Ang aking kwento na ihahatid sa inyo ngayon ay pamamagatan po natin ng From Nothing to Something, the Admin Edition. Dahil nga Admin Edition, it means ang aking life and love story ang inyong mapapakinggan. Napakaswerte po natin dahil nakumbinsi ko ang aking Amerikanong asawa na gampanan or inarit ang kanyang part. Sana po ay panoorin or pakinggan ninyo hanggang sa katapusan ng video na to. At sana po ay mabigyan kayo ng kahit kaunting inspirasyon dito sa kwento ng buhay ko. At please, wag po ninyong kalimutan mag-subscribe, like, and share. Kaya relax lamang po kayo dyan at mag-uumpisa na tayo. Ako po ay si Jenny Lambaco Daniels, 51 years old. 2 years old lamang ako noong mamatay ang aking ama. Grade 3 lamang po ang aking natapos. Hindi ako marunong magbasa at magsulat. Dala ng kahirapan, sa edad na 9 na taong gulang ay napilitan akong mamasukan bilang katulong. Hanggang sa naging yaya ako sa edad na 18 years old hanggang 40 years old. Natuto akong magbasa, magsulat at magsalita ng kaunting English dahil ginagaya ko ang aking mga alaga sa tuwing nag-aaral sila sa bahay ng kanilang mga assignments. Sa edad na 36 years old, November 2006, naopera po ako ng ovarian cyst. Mula noon ay naging sakitin na ako. Isang araw, naisip ko na lamang na mag 40 years old na pala ako. Wala akong pamilya, wala akong pera at wala akong ipon. Paano na ako at saan ako pupunta? Mamamatay na lamang ba ako nakatulong pa rin? Kaya noong makaipon ako ng 20,000 ay nag-decide akong mag-resign sa aking work. Bahala na. Palalaguin ko na lang itong 20,000 pesos. Hindi ko na talaga kayang magtrabaho. Nahihirapan na ako, laging sumasakit ang aking operasyon. Baka mamatay pa ako ng mas maaga kapag hindi ako magpahinga. Ito ang nasa isip ko. Isang araw habang naglakad-lakad ako sa isang mall ay may nakita ako na isang internet cafe. At naalala ko yung account sa isang dating site na ginawa sa akin ng ate ko. Kaya sinubukan ko itong buksan. Pagka-sign in ko pa lamang ay may nag-pop up na kaagad na somebody want to chat with you. Binuksan ko kaagad ito at isang Robert Daniels ang nag-appeared. Hindi ko muna binuksan ang webcam. Tiningnan ko muna ang kanyang profile. Wow, doktor. Mayaman siguro ito dahil isang surgeon. Baka ito ang makatulong sa akin. Baka may pa-doktor pa ako. At baka ito na ang aahon sa kahirapan ng buhay ko. Ito kaagad ang kauna-unahang pumasok sa aking isipan. Noong klinik ko na ang webcam ng aking desktop, ay ang gwapo. Sabi ko sa aking sarili. Gwapo na, doktor pa. Tawang-tawa ko sa aking naisip. At ang unang tanong ni Robert sa akin ay, Are you real? I sure am. Ang bilis kong makasagot. I ask you this because most of the women on these internet dating sites are just playing around. Well, I'm not here to play. To be honest with you, I'm here to look for the lifetime partner. Natawa siya sa aking sagot. If you are real, give me your real name, address, and phone number. At syempre, dali-dali kong ibinigay ang aking address at telephone number dahil totoong pangalan po talaga ang nakalagay doon sa dating site. Maya-maya pa ay ito ang sinabi niya sa akin. Okay, go get your money from Western Union. Nang laki po ang aking mga mata. What? What money are you talking about? Did you send money? Gulat na tanong ko sa kanya. I sure did, just now. Here is the reference number. Go ahead, get the money, and I will wait for you here. At dali-dali akong pumunta sa Western Union. Laking gulat ko dahil 80,000 pesos ang ipinadala niyang pera sa akin. Wala kasi siyang sinabi kung magkano. Ang reference number lamang ang kanyang ibinigay sa akin. Sa isip ko, my God, napakagalanti naman ito. Ito na ba ang padala mo sa akin, Lord? Simula noon ay araw-araw na kaming magka-chat at every other day, meron akong 20,000 galing sa kanya. Pero
Wala po akong naipon dahil nagulat ako sa dami ng pera na aking natatanggap. Para nga akong senador, bigay dito, bigay doon. Napakabait ni Robert. Sa loob ng halos na 4 na taon naming pagchat-chat, ni minsan ay hindi siya nagtanong ng mga malalaswang tanong sa akin. Kaya lalo akong nabighani ng husto sa kanya. At syempre, kaipokritahan naman kung sasabihin kong hindi bahagi doon ang pera na ipinapadala niya sa akin. Sabi ko sa aking sarili, kailangan magpakabait ako dito. Napakabait na tao at napakagalanti pa. After a year of chatting, ay nagpadala si Robert sa akin ng napakalaking halaga pang pagawa raw ng bahay at bukod pa doon, binigyan pa ako ng pera para makabili ng lupa sa Digos City. Habang pinapagawa ko ang bahay sa Davao City, laging sinasabi sa akin ng mga nakapaligid sa akin, mayaman ka na G. Pwede mo nang takbuhan si Kano. Wala namang habol sa iyo yun kasi nakapangalan lahat sa iyo ang mga naipundar mo dito. Sabi yan ng isang kaibigan. Hoy, ano ka ba? Ang sama naman ng iniisip mo. Kung sa'yo ba napunta itong grasya na napunta sa akin, yan ba ang gagawin mo? Kawalang kwenta naman yung iniisip mo. Ako, magpapakabait ako. Dahil kung inaalagaan niya ako ngayon, nakakasiguro ako na mas aalagaan niya pa ako kapag asawa niya na ako. Sagot ko sa kanya. Pagkalipas ng 2 taon ay natapos na yung napakagandang bahay na pinagawa namin. February 2014 ay naopera na naman ako at ovarian cyst pa rin. This time, tinanggal na talaga nila yung aking right ovary. 200,000 pesos ang aking bill sa Davao Doctor Hospital. Si Robert pa rin ang sumagot sa lahat ng aking gastusin. Sa awa siguro sa akin, ay nakapagdesisyon si Robert na pumunta ng Pinas para pakasalan ako. Sabi niya nga sa akin, You deserve more. 2014 ay dumating si Robert sa Pinas. Pero hindi naging madali sa aming dalawa. Halos hindi kami nagkita sa airport. 4 PM dapat ang dating niya, pero midnight na wala pa siya. Na-delayed siya sa Japan ng 8 hours at na-low battery na yung aking cellphone. Papaano niya ako makontak pagdating niya ng airport kung wala ng battery ang aking cellphone? No problema ko naman kung bakit kasi sa dami-rami ng pwedeng makalimutan, bakit ang charger pa? Yes, okay ka lang ba? Tanong ng babae. Hindi low battery na ako. May inaantay akong kaibigan. Paano niya ako makontak kung wala ng charge itong cellphone ko? Sagot ko doon sa babae. Halika miss, punta tayo ng charging station. Mukhang pareho naman tayo ng cellphone, pahihiramin kita ng charger. Napakabait ng babae dahil hindi niya ako iniwan hanggang sa ma-full battery ang aking cellphone. Nakatulog ako. Bigla akong naalimpungatan noong mag-ring ang aking cellphone. Nung sagutin ko ito, Ma'am, ako po ay isang OFW kasabayan ni Robert Daniels. Andito na po siya. Dali akong tumakbo kung saan sila nag-antay sa akin. Noong makita ko si Robert, bigla akong natakot. Parang ayaw ko nang magpakita. Iba na pala ang pakiramdam kapag totoo na at makita mo na talaga sa personal. Tunay na responsibility na itong aking kakaharapin. Yun talaga ang ikinatakot ko. Namalayan ko na lamang na nakangisi na si Robert sa aking harapan. Ang nakakatawa, imbis na siya ang aking aalagaan dahil siya ang bisita, ako tuloy ang kanyang inalalayan. Sabi niya nga sa akin, Relax, sweetheart. I'm here to help you. Don't be afraid, okay? Noong gabing iyon, magkatabi kami sa kama ng hotel. Pero hindi man lang ito nagtangka na hawakan ako. Napakagalang at napakabuting tao. Magkasama rin kami sa aming bahay for almost 3 months na hindi magkasama sa kwarto. Nasa 2nd floor siya at nasa 1st floor naman ako. Bukod doon, ni walang kissing na nangyayari para kaming mga conservatives teenagers. November 6, 2014, almost 3 months ng pagpoproseso ng aming mga papeles ay naikasal na kami. September
2015 ay dinala na ako ng aking asawa dito sa Amerika. Noong dumating ako dito ay gusto ng aking asawa na mag-aral ako. Sweetheart, you should go back to school. Education is very important. My loves, the coconut tree is too old for that diploma. Iyan lagi ang aking sagot sa aking asawa. Almost 6 months na nakatira ako dito sa Amerika ay nakapagtrabaho ako sa casino bilang housekeeping. After 6 months ng pagtatrabaho sa casino ay nanalo ako ng Star of the Quarter Award at na-promote din bilang housekeeping supervisor. At pagkalipas ng 2 taon, isang malaking hospital ang nag-hired sa akin bilang housekeeping supervisor. Ngunit, dahil nga 3rd grade lamang ang aking natapos at wala akong high school diploma, ay hindi ako ma-promote bilang housekeeping manager. Simula nang dumating kasi ako dito sa Amerika, ay lagi na talaga akong kinukumbinsi ng aking asawa na mag-aral. Sweetheart, you need to resign to get your GED diploma. My loves, are you really okay? You know that the last time that I went to school when I was 9 years old. Now, I am 49 years old. How can I pass that GED diploma? Gigil na sagot ko sa aking asawa. Sweetheart, it's easy. I know you can do it. You are very smart. When you get your high school diploma, there are so many jobs that will be open to you. Look, as I have always told you, education is very important. When you get your high school diploma, there are so many jobs that will open up to you, and you are not getting any younger. You can't keep on doing housekeeping for the next 15 years. Your body won't allow it. Okay, here's the deal. Get your high school diploma, and I will buy you your dream car, a BMW. Mahinahong pangungumbinsi sa akin ng aking asawa. Dahil sa kakulitan ng aking asawa ay napilitan akong mag-resign sa aking trabaho at mag-aral. Habang nag-aaral ako ay bigla rin akong nagka-interest sa YouTube. My loves, can I do vlog? What vlog? I want to make my own YouTube channel. No, you need to focus on your study, sweetheart, for your future. Promise, I will not abandon my study. I just want to have my own channel. Pamimilit ko sa kanya dahil nga mabait na asawa. Pinayagan niya ako, binilhan niya ako ng lahat ng aking mga pangangailangan sa vlog. Dito na ako lalong nahirapan sa aking pag-aaral dahil lalo akong naloko sa pagbablog. Ang akala ng aking asawa ay nagsusunog talaga ako ng kilay sa pag-aaral. Yun pala ay busy talaga ako sa aking pag-YouTube at pakikipag-watch to watch dito sa aking mga kagrupo. Noong manotis ni husband ay lagi na itong nakabantay sa akin. This is so hard. I cannot do this anymore. Sweetheart, this is just so easy. Don't tell me that this is just so easy, okay? Easy for you because you are a doctor. I am only 3rd grade. Sweetheart, don't yell at me, okay? You should be thankful that I am helping you. I promise that you will benefit both personally and financially when you pass this thing, okay? Mahinahon pa rin ang aking asawa kahit parang naiinis na ito sa pagrereklamo ng kanyang evilish wife. Hindi ko na talaga kaya to. Ano kaya kung hiwalayan ko na itong mokong na to? Madali lang daw. Anong madali dito? Iwala namang pumapasok dito sa aking utak. Iniwala nga akong naintindihan. Purol na itong utak ko, ni wala man lang pumapasok dito sa aking isipan kahit kaunti. Para matigil na ang aking asawa ay sinabi ko na ready na ako mag-take ng final exam. Honey, I want to take my final exam. I think I can do it. Good job, sweetheart. I know you can do it. Sobrang na-excited ang aking asawa sa kanyang narinig mula sa akin, kaya dali-dali niya akong ni-registered sa GED website. Noong dumating na ang araw ng exam, Sweetheart, just relax and take it easy, okay? I trust you. pag hindi ako pumasa, siguradong hindi na ako pipilitin mag-aral dahil wala naman talagang laman na yung utak ko, tuyong-tuyo na. Mas madali pa intindihin ang YouTube kaysa math and science. Natatawa ako sa aking sarili habang nagmamaniho ako papuntang testing center. Noong nasa testing center na ako ay nanalangin din naman ako na sana pumasa. Noong matapos ang exam, Jenny Daniels,
You will receive an email from GED. Good luck. Sabi ng babae doon. Maya-maya pa ay nakita ko na ang result. Nang laki ang aking mga mata. Hindi ako nakagalaw ng ilang minuto. Pumasa ako? Paano nangyari ito? Wala naman akong naintindihan doon sa sinagutan ko. It's a miracle. Tuwang-tuwa ako sa aking sarili. Noong mahimasmasan ako ay tinawagan ko kaagad ang aking asawa. My love, I passed! Wow! Congratulations, sweetheart. I told you that you could do it. Sa sobrang tuwa ng aking asawa na kapag shopping kaagad ito ng regalo sa akin, ay sinisigurado niyang may reward ako galing sa kanya. Honey, you don't have to give me these things. Sweetheart, you deserve all of this. This is what good parents do for their kids. Patay anak ragyudi ay ang tanaw niya sa kuha, paita. After 4 weeks, instead of BMW ay Mercedes-Benz ang iniregalo sa akin ng aking asawa. So okay guys, we are here now in the Mercedes-Benz because my husband decided to get a Oh, the car? Yeah, it's a Mercedes GLC 300. We have everything. It has all-wheel. It has everything. Yes, it pretty much has everything. Yeah. Kapalit ng high school diploma. Mercedes-Benz dahil wala siyang makita na 4-wheel drive na BMW. After nakakuha ako ng aking high school diploma ay nag-aral ako ng computer, IT at hospitality. Hindi pa man ako nakatapos ng aking munting course ay na-hire na kaagad ako ng isang eskwelahan dito malapit sa aming tahanan. April 30th, 2021 ay naaksidente po ako kaya napatigil ako sa aking trabaho. Habang nasa therapy ako ay may nakilala ako na isang CNA, Certified Nurse Assistant. Kaya nag-decide ako mag-aral bilang CNA. At this time, dibdiban po talaga ang aking ginawang pag-aaral na halos wala na nga akong tulog, maipasa lamang talaga ang bukasyon na ito. Basta, sisikapin ko talagang maipasa ito kisihudang wala ng tulugan. Sabi ko sa aking sarili. Malaking tulong din sa akin ang encouragement ng aking mga YouTube friends na sina Kulay TV, Kwento ng Buhay at iba pa, Fambam NY and Kigs TV. Lagi nilang sinasabi sa akin na kaya mo yan. Unaha ang edukasyon kay makahulat man si YouTube. Habang nag-aaral ako ng aking CNA, ay isinabay ko ang pag-aaral ng aking citizenship dito sa Amerika. Medyo mahirap talaga lalo na sa katulad ko dahil kailangan i-memorize ang 100 questions and 100 answers. Noong in-interview na nga ako, Mrs. Jeannie Daniels, please relax, don't be scared. I'm sure you will pass. Sabi ng interviewer. Sa awa siguro sa akin ay mga easy questions lamang ang mga itinanong sa akin at nakapasa po ako. Laking ngisi ng aking asawa noong makita niyang nakangiti ako na lumabas ng US Embassy. My loves, I am now a US citizen. Sweetheart, I am very proud of you. What you have achieved, coming here with only a third-grade education, and now look at you, a high school graduate with a certification as a CNA and plenty of job offers, not to mention that now you're a U.S. citizen. Sa ngayon ay masaya akong nagtatrabaho sa CRO Medical Resort bilang CNA at lahat ng aking katrabaho. Mga residente doon ay tunay na mahal nila ako. Sasabi ko, iba talaga ang Pinoy, magaling kahit saan mapadpad sa sulok ng mundo. Ang buhay parang gulong lang. Kung handa ka makipagsapalaran ay uunlad ka talaga. Ako mula sa hirap ng buhay. Ngayon, kahit papaano ay maayos na po ang aking kalagayan. Wala po sa pinag-aralan o edad. Basta marunong ka lang mag-grab ng opportunity, sigurado talagang magbabago ang iyong buhay. Sobrang swerte lamang ako dahil may napakabuting tao na dumating sa buhay ko at nagbigay sa akin ng ganitong opportunity mamuhay ng normal. Lagi ko pong sinasabi, from nothing to something. Ngayon, meron po akong high school diploma, hospitality professional training, computer skills training, Microsoft Word, PowerPoint, and Excel office training, certified front desk representative, certified guest service professional making connection training, Oklahoma State Department of Health for my CNA, certified nurse assistant. Ang kagandahan lamang po dito sa Amerika ay halos libre lahat.
Tinake ko po yung mga opportunity na akala ko ay hindi ko kayang gawin. Meron talagang mga bagay na akala natin ay hindi natin kaya, yung pala ay kayang-kaya. Ngayon na meron na akong mga ganito, laging binibiro sa akin ng aking asawa ay, Now you're set. Now I can kick the bucket. "Stop that. You cannot kick the bucket or else I will be in the gutter." Yun ang lagi kong sagot sa kanya. Kasi mamamatay daw siyang masaya dahil sigurado na daw siya na hindi na ako maghihirap. Aside daw kasi sa residente na ako dito sa Amerika ay may maayos na rin daw akong trabaho. Ito po ang kwento ng struggle ng pag-aaral ko dito bilang grade 3 lamang. Mga kaibigan, sobrang nagpapasalamat po talaga ako sa patuloy na suporta ninyo sa munting channel na ito. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo, like and share. Tandaan po natin, bawat buhay may kwento. At ito ang kwento ng buhay ko. Hanggang sa muli, bye-bye!